Desidido ka talaga na ipasukin yung pagnenegosyo kung gusto mong mabago yung sistema na meron ka sa pagbabarko mo. So yun, nasang industry ka nga pala ng negosyo natin ngayon? Printing tayo kasosyo, so kami yung gumagawa ng mga general printing kami sa Manila, corporate giveaways, mga ganun, large format printing, t-shirt printing, almost lahat, wag lang signages. Oo. Then mga sportswear, mga ganun tayo kasosyo. So meron din tayong mga ano no, sublimation no, Yes, yung mga meron ganong tayo. quality na t-shirt. Ang tanong ko sa iyo, kung magsisimula ka pa lang sa negosyo, anong unang dapat gawin ng isang OFW o seaman na ginawa mo din sa negosyo mo? Pero kailangan mo lang magdesisyon. Una talaga, desisyon talaga sarili Decision mo. Oo, making. decision making talaga. Kasi minsan, sa atin kasi mga seaman, pagka sa barko tayo, bukang bibig natin, negosyo tayo, negosyo. Pagdating sa lupa, pag nasa lupa, wala na. Naka-experience na ng pahinga, wala na. Hindi na nakakapag-isip na magnegosyo, hindi na nakakapag-execute. Siguro, start from yourself na magkaroon ka ng ano talaga, desidido ka talaga na ipasukin yung pagnenegosyo kung gusto mong mabago yung sistema na meron ka sa pagbabarko mo. Kung gusto mo makalis sa pagbabarko, yun. Siguro magkaroon ka ng ano talaga, decide mo talaga sarili mo na umalis sa pagbabarko. Kaya gustong-gusto ko 'tong kausapin dahil alam nito yung mga usapang barko, tsaka yung mga ginagawa namin. Totoo yung sinabi niya na 'pag nasa barko, 'pag masama yung panahon, 'pag hindi sumang-ayon sa iyo yung mga opisyal, puro negosyo ang iniisip namin 'yan. Ang dami namin negosyo nang naiisip niyan. Ayun nga lang yung masama, pag-uwi, siyempre na-relax na yung katawan, after a month or 2 months, balik ulit ng barko. Siyempre, ano lang naman eh, tsaka lang naman tayo magde-decide pag di na natin gusto yung nasa paligid natin eh. Pero pag maganda na ulit, ayun na naman, tuloy na naman tayo sa pagbabarko. Tanda na sa barko, pero ganun pa rin. Gusto magnegosyo, pero wala pa rin na start. Oo. Actually, ayun din yung ano ko naging inspirasyon yung mga nakakasama kong may edad na sa barko. Parang hindi ko na nakikita yung sarili ko doon eh. Kasi syempre, di ba, alam naman natin yung trabaho sa barko. Ito, nagdaan-daan kami nagka-transition sa mundo ng pagnenegosyo.